Sa pormahan din po, pasensya, yun yung una kong tinatanong, Sabi nila, bilyonaryo, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo eh. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, ganong karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh yung pera, measurement yun, para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life, measurement is, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aaral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Eh yung yaman, numbers lang yun eh. Eh meron kang 100 piso o meron kang 100,000 piso. Pare-pare na yan eh. How many times can we eat in a day? 2 times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy? Adobo? Eh maimpacho ka. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Eh kung may pagkakataon nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, o makita ko yung mga anak ko, o makita ko yung mga apo ko. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang na kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarilo ko, kaya naka-stainless akong rilo. Pero usually, hindi ako nagre-rilo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako rilo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali eh, no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Eh, yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate na college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo, kung ano-ano ha. Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila, kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon to. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Eh pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yan ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. So mula pa sa mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang, na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganung klase ng mindset. At huwag nyo bibigyan ng malaking baon. Huwag nyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na nagmeron sila laging baon papuntang eskwela. Yun